Nirereklamo ngayon ang isang forwarding company matapos madiskubring nagbebenta ito ng mga balikbayan box sa ilang negosyante. Lumabas din na walang kaalam-alam ang may-ari sa sinapit ng kanilang packages. Nagpapatrol, Pia Gutierrez, exclusive. Sa isang eskinita sa Silverio Compound sa Parañaque, natunton ng news team ang bentahan ng mga imported na paninda mula Saudi. May mga gamit pambahay, delata, sapatos at make-up. May tambak pambalikbayan boxes sa loob ng tindahan. Ang iba nga, may pangalan at address pa rin ng padadalhan. Pag-amin ng tindera, binenta sa kanila ng DXL International Freight Forwarder ang packages. Yung malaki, 6,000. Yung maliit, 5,000. Pero sabi naman na may-ari, wala ng kaso kasi tinatawag muna doon sa Saudi bago ibebenta. Katwiran naman ng kumpanya, higit 1 taon nang may utang sa kanila ang mga may-ari ng packages, kaya nila ibinenta ang mga ito. More than 1 year na po yan. Ngayon, nagbibigay po kami ng ultimatum nga po na kung hindi na po yan makukuha, i-dispose namin yan. Paano kami makaka-recover? Sinubukang kontakin ng ABS-CBN ang OFW na si Rosita Arigora, isa sa mga may-ari ng bagahe. Abril pa umano nang ipadala niya ang package sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito dumarating sa pinadalhan. Bayad po yun sa JETA kasi ako ang nagbayad ng bago ako umalis eh. Kailangan sana may balik sa akin yun eh kasi pinaghirapan ko din yun eh. Tingin ng DTI, dapat maingat ang customer sa pakikipagtransaksyon sa forwarder. Dapat nga may proof sila na in-inform sila kasi pag pumunta sa DTI yung mismong recipient at wala na silang may kiklaim at walang proof na sila nga ikinontak, pwede may kaso. Payo pa ng DTI, kung may reklamo sa forwarder, dapat itong idulog sa kanila para agad maaksyonan. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino. Nagbabala po ang Department of Trade and Industry sa mga OFWs na magpapadala ng balikbayan box ngayon pong nalalapit na Pasko. Ilang balikbayan box kasi ang nadiskubring binenta umano ng isang cargo forwarding company. Exclusive Papatrol, Pia Gutierrez. Tambak ang mga balikbayan box sa loob ng tindahan ni Fredelyn Soto nang puntahan ito ng news teams kahapon. Pawang galing Saudi ang mga package. Ang iba, may pangalan at address pa ng padadalhan dito sa Pilipinas. Sa labas, nagkalat naman ang mga panindang imported. Paliwanag ng tindera, binenta ito sa kanya ng isang cargo company. Yung malaki, 6,000. Yung maliit, 5,000. Pero sabi naman na may-ari, wala ng kaso kasi tinatawag muna doon sa Saudi bago ibebenta. Tinawagan ng news team ang may-ari ng isa sa mga balikbayan box. Laking gulat ni Rosita Arigora nang malamang binebenta na ang kanyang package. Sana may balik sa akin yun eh kasi pinaghirapan ko din yun eh. Kaninang hapon, binalikan ng mga taga-Philippine Shippers Bureau ang lugar, pero wala na ang mga balikbayan box. Ayon sa Department of Trade and Industry, walang karapatan ng anumang cargo company na ibenta ang mga package na pinadala sa kanila. Obligasyon po ng forwarder sa Pilipinas na i-deliver to sa consignee, no? Hindi po dapat to ibenta sa ibang tao. Hihinga ng paliwanag ng DTI ang nasangkot na forwarding company na DXL International Freight Forwarder. Pero sa isang statement ng kumpanya, sinabi nilang hindi sila nagbenta ng balikbayan box. Maaaring ginamit lang umano ang kanilang pangalan sa scam. Paalala pa ng DTI sa mga OFW, lalo na ngayong magpapasko, siguruhing lisensyado ang pipiliing forwarding company. Huwag basta-basta maniniwala sa mababang freight charges. Magsama rin ng listahan ng mga ipapadalang items at isulat ang tamang address ng padadalhan. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino.